Hindi nadidiktahan ang puso, gaya ng pag-ibig sa isang tao. Hindi natin ito kontrolado o pinaplano. Bagkus, kusa itong mararamdaman. Kahit sabihin mo pa na hindi ka iibig sa taong iyon, wala kang magagawa kapag tinamaan ka na nito. Subalit, kahit pa paglayuin ng tadhana ang dalawang taong nag-iibigan, magkikita at magkikita pa rin sila sa hindi inaasahang pagkakataon. Hatid ng Phenom Stories ang kwentong tiyak magpapamangha sa inyo at kapupulutan nyo ng aral at inspirasyon. Habang nakatayo si Cardo sa kalsada, nakatingin lang siya sa sinisirang beer house noon. Halos 15 minuto na niyang tinitingnan ito nang biglang may mag-alok sa kanya ng, "Boss, Yossi po," sabi ng bata. Nagulat siya noong alukin siya. Umiling-iling lang siya. "Di ako nag-Yossi eh. Sorry," sabi niya sa bata. Pero nakatingin pa rin siya sa dinedemolish na beer house. "Ah, kung ganun, sampagita po, boss. Bili ka na. Ayaw mo Yossi eh," sabi ulit ng bata. Nakatingala ito kay Cardo. Muli, nagulat si Cardo sa bata. "Wow, Yossi at sampagita ang binibenta mo?" Tanong niya dito. "Opo, bili na kayo. May basahan din ako dito. Gusto nyo? Para sa kotse nyo ito. Isang tumpok, 20 pesos lang," sabi pa ng bata. Ngumiti si Cardo. Natutuwa siya sa bata dahil napakasipag nito. "Di ko rin kailangan eh. Ibang kailangan ko," sabi lang ni Cardo. Nagsalubong ang kilay ng bata. Tinawanan naman ito ni Cardo. Tinanong niya kung anong pangalan nito at ilang taon na siya. "Pangalan? Cardo, 11 taon na ako. Bakit mo tinatanong? Bibili ka ba?" Naiirita na ito sa kausap. "Wow, parehas tayo ng pangalan. Tropa na tayo?" sabi ni Cardo. Naghihintay ito ng apir. Tiningnan lang siya ng bata pero umapir din ito. Aalis na ito dahil ayaw niyang bumili. Teka, bata oh. Ito 500, sa'yo na lang." Natigilan ang bata. "Ha? Hindi ko kailangan ng awa mo. Sa'yo na yung pera mo," sabi ng maliit na si Cardo. "Teka, ito na nga eh. Bibili na ako. Bigyan mo ko ng sampagita," sabi ni Cardo. Inabot ang 500 sa bata. "Samahan mo na rin ng basahan. At sige, Yossi na 1 kaha." Natuwa ang bata sa dami ng binibili. Umalis na ito pagkatapos maubos ang sampagita at basahan na itinitinda nito. Hindi man lang ito nagpasalamat. "Aba, teka, yung sukli ko. Loko yun ah." Susundan niya ang bata nang biglang lumapit ito sa isang babae. Mama oh, napagbili ko na lahat ng sampagita at basahan. Bumili din siya ng Yossi. Kaso hindi ko alam kung magkano ang dapat kong isukli," sabi ng bata sa kanyang ina. Binibilang nito ang nakuha upang masuklian ang bumili. Napatulala si Cardo. Hindi siya makapagsalita. 12 taon na ang nakaraan noong nangyari ang lahat. Buong buhay ni Ricardo Cardo Cruz ay trabaho ang kanyang inaatupag. Halos sa opisina na ito natutulog dahil sa kakaayos ng presentation niya para sa makalawa o sa 1 linggo pa ipapakita. Kahit na noong magkasakit siya, nahihilo na siya at natutumba kapag tumayo, pero pumasok pa rin siya sa opisina para magpakitang gila sa boss niya. "Bakit pa ba ako uuwi? Wala namang naghihintay sa akin sa bahay. Wala rin namang mag-aalaga sa akin kahit magkasakit ako. Para saan pa umuwi?" Ito ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Tinanggap niya na sa sarili niya na nag-iisa lang at hindi na makakahanap ng kapareha. Kung madalas, binibiro pa siya ng mga katrabaho niya. Dahil sa totoo ay nag-aalala na ang mga ito sa kalusugan niya. "Cardo, baka mas natutulog pa ang promotion kesa sa'yo. Mahirap yan ah." "Ricardo, wag ka mag-alala. Hindi ka tatakbuhan ng promotion na gusto mo. Mabuti pa't umuwi ka na muna sa inyo at magpahinga ka naman," ang sinasabi ng mga ito. Ngingiti lang si Cardo pabalik. Sasabihin niyang mag-ingat sila pauwi. Noong huling may malubha siyang lagnat, habang naglalakad sa hallway ng opisina ay bigla siyang natumba. Labis namang nag-alala ang lahat ng mga katrabaho niya. Pagkapunta ng klinik, binigyan lang siya ng gamot na maiinom.
Tapos pinauwi na rin siya. Sinabi ng doktor na gagaling din ito kapag pinagpahinga niya ng 1 linggo. Isang araw lang ang ipinahinga niya. Samantalang ang sabi ng doktor ay 1 linggo. Kaya naman napilitan ang boss nila noon na dalian ang trabaho niya sa loob ng ilang araw upang mahanap niya ang pahinga niya. Paminsan-minsan ay si Cardo ang laman ng usapan ng mga katrabaho niya sa tuwing lunch at hindi siya nakakasabay sa mga ito. Grabe, sipag ni Cardo no? Gusto na ata ma-promote. Sabi ng isang lalaki. Oo nga eh, pero napakalinis at galing din niya gumawa. Kaya hindi mo kagagalitan kapag nagbibida siya. Higit sa lahat, napapadali pa niya ang trabaho ng marami sa atin. Sabi naman ng babae. Kaya nga eh, pero naaalala mo ba noong unang pasok pa lang niya ng kumpanya? Tanong ng lalaki. Handa nang ikwento ang nakaraan kahit pumayag o hindi ang kausap. Narinig ni Cardo ang pag-uusap nila. Napagdesisyonan niyang sabut na lang siya magkakape. Ano nga ba ako noong unang pasok ko sa opisinang ito? 2 taon na ang nakalilipas, walang ibang ginawa ang empleyadong si Ricardo Cruz kundi magpasaway sa mga katrabaho niya. Ito rin ang palaging nagbibiro kapag nagtitipon-tipon sila. Sa tingin nyo, kapag nag-away ang bulag at duling, sino man nanalo sa kanila? Tanong ni Cardo sa mga katrabaho. Hindi pa nagsisimula ang meeting nila. Tumingin ng masama ang lahat sa kanya. Weird naman ito, ang iniisip ng marami sa kanila. Teka, ba't hindi natin sagutin ang tanong niya? Okay din ito as brain teaser. Sabi ng team leader nila noon. Ngumiti naman si Cardo at pinasalamatan ito. Siguro yung bulag. Sa oras na mahawakan niya si Duling, kayang-kaya na niya patumbahin. Samantalang si Duling, hindi tatama ang suntok niya. Sagot ng isang lalaki. Sabi ni Cardo, bungis-ngis ang mukha nito. Siguro yung Duling ang mananalo? Hindi siya makikita ni Bulag, kaya bago pa siya mahuli ni Bulag, knockout na siguro siya? Nag-aalangan naman ang sagot ng babae sa grupo nila. Bilang team leader, siya pa ang nanguna at pinapili niya ang ibang kalahok sa meeting kung anong posibilidad ang malapit sa katotohanan. Sirit na ba? Wala na bang sasagot pa ng iba sa sagot nila? Tanong ni Cardo sa mga ito. Nope TL, mali ang 2 sagot dahil ang tunay na sagot kung sino ang mananalo kapag nag-away ang bulag at duling ay walang mananalo. Kasual na sinabi ni Cardo sa mga ito. Nagulat naman ang lahat dahil kung ano-anong number na ang pinindot nila, subalit ayaw pa rin. Walang mananalo. Ganito kasi ang nangyari. Sasabihin ng bulag, Duling, asan ka na? Magpakita ka. Harapin mo ko. Sasabihin naman ng Duling. Ayoko nga. Ano ko, hilo? Ba't ako magpapakita? 2 kayo riyan. Humagalpak ang tawanan ng mga kasamahan niya sa joke niya ngayon. Unexpected at bagong-bago raw sa pandinig nila ito. Magmula noon ay naging malapit na sa kanya ang mga katrabaho niya. Madalas silang kumain sa labas after ng work. Nagpupunta pa sila sa kung saan-saan. Nagbabar sa QC para magsaya. Ilang buwan pang naging ganito ang buhay ni Cardo. Nagpatuloy pa ang pagiging palabiro nito. Subalit, average lang ang performance na naibigay ni Cardo sa kumpanya. Isang beses ay pinatawag siya sa opisina ng boss niya. Cardo, right? Yes po, ma'am. Kamusta? How do you like it here? Tanong ng boss niyang babae. Gustong-gusto ko po dito. Ramdam ko po yung camaraderie and love as one family sa company na ito. Sabi ni Cardo. Nakangiti itong abot tenga. Yeah, I see. Kaso, may problema tayo. Ang baba at bagal ng pagpasok ng output natin. Kaya mabagal din ang mga projects na pumapasok. Baka kapag nagpatuloy ito, mag-cut tayo ng mga tao. I believe mapapasama ka sa mga taong mawawalan ng trabaho. Sabi ng boss niya. Gusto mo pa bang mag-work dito? Dagdag pa nito. Nanlumo naman si Cardo sa narinig. Nalula siya. Pakiramdam niya nasa dulo siya ng bangin. Yes po, definitely. Mas pagbubutihin ko pa po. Sabi ni Cardo. Bawas-bawasan mo rin yung jokes mo ha?
We're here para magtrabaho, not to entertain your workmates. Pakisara ang pinto paglabas mo. Malamig na sabi ng boss. Yes po, sabi ni Cardo. Gusto sana niyang itanong kung bakit sa kanya sinabi. Pero alam siguro nito na siya ang joker sa opisina, kaya sa kanya ipinarating ang katotohanan. Isip-isip niya, hindi siya pwedeng mawala ng trabaho dahil sa kanya lang umaasa ang kanyang ina. Siya na ang breadwinner ngayon. Binubuhay niya ito. Ito na lang ang kasama niya sa bahay at sa buhay. Pagka-uwi ni Cardo, sumalubong sa kanya ang kanyang ina. O anak, kumain ka na ba? Wala tayong ulam eh. Paluto ka na lang sa barbecuehan dyan paglabas. Sabi ni Tessa, ang ina ni Cardo. Tumango na lang si Cardo. Inexpect na niyang walang ulam sa bahay nila dahil madalas pa sa full moon kung mag-asikaso itong ina niya. Buong araw ay nakikipagmaritesan lang ito sa mga kapitbahay nila. Kapag hapon naman ay lumalabas ito para mag-aya ng bingo o kaya mahjong o baraha para magsugal. Minsan nananalo siya. Nagpapabili siya ng lechon kawali sa labas. Pero madalas ay talo. Nauubos agad niya ang binigay ni Cardo sa kanya na budgeted na dapat pang isang buwan. Hanggang ngayon, hindi makalimutan ni Tessa ang ama ni Cardo. Dati ito ang breadwinner sa pamilya nila. Nairaos at napagtapos nito ng pag-aaral si Cardo sa pamamagitan ng pagmemekaniko nito sa talyer ng kaibigan. Isang araw, nag-empake na lang ito ng lahat ng gamit niya. Gulat na gulat ang ina ni Cardo. Paggising niya ay parang wala ng bahid ng ama ni Cardo sa bahay nila. Ni amoy nito sa kama nila ay wala na. Naglayas na ito at sumama sa kung saan. Duda si Cardo na sa babae ito sumama. Dahil kilala niya ang ama niya. Kung aalis man ito ay dahil napuno na siya sa asawa niya. Pero kahit kailan, hindi niya naisip na iiwan sila nito. Masakit na katotohanan ang nalaman niya noong araw na yun. Kahit kailan, hindi mo tunay na makikilala ang isang tao. Bigla na naman naalala ni Cardo ang sabi ng boss niya. At bakit kaya sa kanya sinabi, hindi doon sa team leader nila. Bigla niyang naisip na baka siya lang ang gustong tanggalin sa kumpanya nila. Mas lalo tuloy siyang nalungkot. Hanggang sa maisip niyang magyaya at magpakalango sa alak sa Sabado ng gabi. Marami ang pumayag. Halos lahat ng mga kasamahan niya. Pakiramdam tuloy niya, alam ng mga ito ang naging pag-uusap nila ng boss niya. Huminga na lang siya ng malalim. Ipinahinga ang sarili. Noong babangon na siya ay nakaramdam siya ng kakaibang antok. Hindi na siya bumangon noong gabing yun. Diretso na siya sa pagkakahimbing. Dumating ang araw ng Sabado, nakita-kita silang lahat sa isang bar sa poblasyon Makati. Nagsaya sila. Nagsasayawan pa sila habang nagpapakalango sa alak. Itinodo ni Cardo ang pagsasaya dahil alam niya na pagkatapos nito ay pagbubutihan na niya sa trabaho niya. Gusto niya rin patunayan sa boss niya na kayang-kaya niya na ang hamon nito. 3:00 na ng madaling araw nang matapos sila sa kasiyahan. Magkakasabay silang lumabas upang umuwi na. Hindi na makapaglakad ng diretso ang lahat, maliban kay Cardo. Hindi maitatanggi, siya ang may pinakamaraming nainom. Pero laking pagtataka niya dahil hindi siya tinabla ng pagkalasing. Yung ibang kasamahan niya ay nagrenta na ng sasakyan. Yung ibang naubusan pa ng pera ay magko-commute na lang pauwi. Cardo, maraming salamat. Hindi ka namin makakalimutan. Paalam ng isa. Isip-isip ni Cardo na kaya siguro pumayag ang mga kasamahan niya ay akala ng mga ito na tatanggalin na siya sa trabaho. Hindi pa trip ni Cardo umuwi, kaya sinubok niyang magpunta pa sa isang bar bago tuluyang umuwi. Subalit sa halip na bar ay beer house na ang napuntahan niya. Nakaupo si Cardo sa bandang sulok ng may kalawakang kwarto kung saan hindi masyadong naaabot ng malakas na saliw ng musika. Naghahanap siya ng kapayapaan para sa isip at puso. Mag-isang nagiinom. Nang kagyat lapitan siya ng hindi maitatanging maganda ang itsura na nagpakilala itong si Barbara. Nakasando lang ito na makinang ang print. Kumikinang-kinang siya sa madilim na paligid na ito. Mababakas sa mukha nito ang hindi purong Filipina.
na labis na pinatitibayan ng kulay ng kanyang balat. Kumikinang-kinang din sa dilim ang puting-puting balat, na kapag una mong makita ay di masisisi kung aakalain mong kulang sa dugo ang marilag na dalaga. Inunahan ni Barbara ang pagpapakilala. Pinahaba nito ang kanyang kamay papalapit sa mukha ng languna sa alak na binata. Nag-isip muna si Cardo, pero hindi rin pinatagal ay mabilis na sinalubong ang kamay ng babae. Hinila ang upuan upang makaupo ang bagong kilala. Nagpalitan sila ng kwento, halakhakan, masasayang alaala at malulungkot na gunita. Problema sa bahay, hassle sa buhay. Nang maparami-rami na ang nainom, tila naging emosyonal si Cardo. Uminit ang buong katawan niya. Senyales na natabla na siya ng kalasingan. Naging tenga na lang na nakikinig si Barbara sa kwento ni Cardo. Sinimula ni Cardo ikwento ang una niyang pag-ibig o ang una niyang kasawian. Ikinwento ni Cardo kung paano niya minahal ng walang takot at may buong tiwala ang kasintahan noon, na sa di inaasahan ay magiging unang kasawian niya. Nakilala ko siya noong high school kami. Niligawan ko kahit maraming katunggali. Ako ang pinili niya. Labis ang saya ko noong araw na yon. Ako ang pinakamasaya. Hanggang sa makapagtapos kami ng kolehiyo sa magkaibang universidad. Wala kami naging problema bukod sa naging madalang ang aming pagkikita. Paninimula ni Cardo. Bumibilis na ang pagsasalita nito. Kaya sinabihan siya ni Barbara na maghinay-hinay. Tinuloy pa ni Cardo ang kwento. Dinoble ko ang sipag ko. Mas doble sa sipag ko noong nag-aaral pa lang kami. Naging inspirasyon ko ang pangako at plano namin para sa aming dalawa. Nang isang araw, nakita ng dalawang mata ko ang kataksilan niya. Pero pinalagpas ko. Hindi ko kinumpronta. Mahal ko kasi. Nanggigilid na ang luha ni Cardo sa mata. Alam na alam ko kung gaano niya kaayaw ng iskandalo. Kaya hindi ko siya kinumpronta. Hanggang sa naulit. Tapos, nagsasawa na raw siyang bumalik sa akin. Ayun, siya pa nagsawa. Ang galing talaga. Kagatlabi habang nag-uunahan ang luha sa mata ng binata. Tumatawa ito kahit na labis pa rin itong nasasaktan sa nangyari. Inakay ni Barbara ang naliligo sa luha at pawis na si Cardo. Hinagkan niya ito para kahit papano ay maramdamang hindi siya nag-iisa. Kahit 3 taon na ang nakalipas, gusto ko pa rin siya. Siya lang ang minahal ko ng ganito. Nakatungo na si Cardo, pero tuloy pa rin ang paghahagulgol niya. Gusto ko nang mawala. Siya ang buhay ko. Siya ang pangarap ko. Siya ang dahilan ng paghinga at pagiging masaya ko dito sa mundo. Ginawa ko naman ng lahat, pero hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Saan hindi sumapat. Pagtangis pa ng binata. Lalong hinigpitan ang pagyakap pero hindi tinangkang pigilan sa paglalabas ng matagal na inipong emosyon at sama ng loob. Noong tumigil si Cardo, si Barbara naman ang nagkwento ng kanyang istorya. Hindi katulad ng binata, hindi pa nakakapagtapos si Barbara ng pag-aaral. Ilang taon nang patigil-tigil. Cliché man daw na sabihin, pero pinauna ng kanyang inang labandera ang dalawang nakakatandang kapatid na makapagtapos. Madalas ay 2 o minsan sa 3 pamilya pa na ninilbihan ang magkandakuba na ina. Inangkin ni Barbara na bunga siya ng kasalanan. Iniwan na siya ng kanilang ama na kano noong nasa sinapupunan pa lang. Magkakaiba din ang ama ng 2 pa niyang kapatid. Noong makapagtapos ang 2 nakakatandang kapatid, ay hindi sila makahagilap ng trabaho, na kahit ay sipagan pa ng mga ito sa paghahanap, hindi sila pinapala dahil wala silang kilala o baker. Dinapuan daw ng karamdaman ang ina ni Barbara na hindi man lang natikman ang tamis ng pinaghirapan nito. Naghiwa-hiwalay sila noong mawala ang ina. Matagal na panahon na rin, wala siyang naririnig ni Ha ni Ho sa mga kapatid. Kaya sinubukan niya magsarili. Kumita ng sarili para kapag sapat na ang naipon, makabalik sa pag-aaral. Naniniwala siyang ito ang mag-aangat sa kanya sa kahirapan at nais niyang ialay sa pumanaw na ina ang makukuhang diploma. Nakatungo lamang si Cardo. Pilit nilalabanan ang antok. Niyakap niya ang katabi.
Tanda na nakinig siya sa kwento. Humagulgol ang dalaga. Natagpuan niya ang kanyang hinahanap. Sobrang tagal na niyang hindi nakikipagkwentuhan ng ganito. Dinadaan niya sa biro ang lahat. Sa paaralan noon at sa opisina ngayon. Mga ilang oras pa, nahimasmasan na si Cardo. Magsasara na pala ang beer house. Ang kaninang maingay na malaking silid ay ngayon mga tunog na lang ng mga boteng hinahakot at naglilinis na mga tauhan ang makikita at maririnig sa paligid. Ginising siya ng sakit ng ulo na parang mga kamaong bumibira sa kanya kaliwat kanan. Katabi niyang nakatulog sa mesa si Barbara. Nakatungo na parang hindi mailarawan ang pagod. Tinawag niya ang isang tauhan. Maisinay niya siya sa ere na agad namang naintindihan nito. Inipitan niya ng pera ang lalagyan. Ipinuslit din ito sa pagitan ng siko ni Barbara ang kulang-kulang 3,000. Maingat na ginawa upang hindi na magising ang dalaga. Alam niyang hindi Barbara ang pangalan nito at hindi rin siya sigurado sa kwento. Ito ang pilit na kinokontra sa isip ni Cardo. Pero alam ng kanyang puso na totoo ang lahat ng nangyari kagabi. Ipinagkatiwala nila sa isa't isa ang mga kasawian at sabay nilang naramdaman ang kakomportablehan. Pero alam niyang hindi na siya babalik doon. At hindi niya alam kung maibabalik ba ang nahanap na kapayapaan kung sakaling babalik siya. Akmang kukunin niya ang kanyang cellphone. Nang makita nito ang isang tissue na may pangalan at numerong nakasulat gamit ang pulang lipstick. Nagpakawala siya ng isang matipid na ngiti. 1 linggo na ang nakakalipas. Puro trabaho na lang ang inaatupag niya. Ayaw niyang mawala ang trabaho niyang ito. Hindi na rin siyang madalas magbiro o nakikipag-usap sa mga katrabaho niya, maliban kung may kailangan siya dito ng work-related. Ramdam ang malaking pagbabago sa atmosfera ng opisina nila. Marami ang nalulungkot at naninibago. Pero sa halip ay ibinuhos na lang nila ito sa paggawa ng trabaho. Okay na ang lahat para kay Cardo, maliban sa isang bagay. Gusto niyang makilala si Barbara. 1 linggo na siyang gulong-gulo. Ayaw niyang bumalik kung saan niya nakilala si Barbara. Pero gusto niyang makita pa ito kahit isang pagkakataon. Tinatagan pa ni Cardo ang sarili na hindi magpunta sa beer house. Subalit noong uwian na, gabi din ng Sabado, eksaktong 1 linggo ay naririto siya. Sa sulok na ito at nagiinom. Lumapit ulit si Barbara sa kanya. Sa lubong ang kilay nito. Sinampal siya at hinagi sa kanya ang pera. Ayan ang 3,000 mo. Hindi ako cheap. Nakipagkwentuhan lang ako. Hindi ko kailangan ng pera mo. Akala ko iba ka sa kanila. Umiiyak na si Barbara. Nagulat naman si Cardo. Hindi niya inaakalang masasampal siya dahil sa ginawa niya. Humingi ng tawad si Cardo dito. Sorry, hindi ko iniisip yon. Sadyang sobrang natuwa lang ako na nasabi ko sa iyo ang maraming bagay. Sobrang gumaan lang talaga ang loob ko noong gabing iyon. Sabi ni Cardo kay Barbara. Sorry na miss. Ngumiti ng tipid si Barbara. Sige, patatawarin kita kung aayain mo akong kumain sa labas. Pero bago yan, inom muna tayo. Nag-isip pa si Cardo. Naririto siya para magpaalam kay Barbara at sabihin ito na ang huling pag-uusap nila. Sige, order ka. Tapos mamaya kain tayo sa labas. Nag-inuman pa sila at nagkwentuhan na kung ano-ano pa sa buhay nila. Tiyak si Cardo na ito ang kapayapaang hinahanap niya. Katulad ito noong una niyang nakausap si Barbara. Sa sobrang kalasingan ni Cardo, hindi na niya alam ang mga nangyari noong gabing iyon. Paggising na lang niya, nasa isang kwarto na siya mag-isa. Hindi niya alam kung nasaan si Barbara. Hindi niya maalala ang lahat. Noong umuwi na siya, naalala niya si Barbara. Gusto niyang makasama si Barbara pero hindi niya alam kung paano. Noong magpunta siya sa beer house, wala raw Barbara na nagtatrabaho doon. Nasaan kaya siya? O baka hindi talaga siya nagtatrabaho doon? Gulong-gulo na si Cardo. Hindi na niya alam ang iisipin niya. Subalit hindi niya afford ang mag-alala ngayon. Naisip niyang kailangan niya ibuhos lahat sa trabaho niya ngayon at hahanapin na lang niya mamaya si Barbara. Pero naging busy siya. Hindi na siya nagkaroon ng oras para sa ibang bagay. Pagkalipas ng ilang buwan, pumanaw ang ina ni Cardo. Inatake ito sa puso. Sobrang lungkot niya noong araw na yun.
Hindi niya alam ang gagawin o kung saan magpupunta, maliban sa trabaho. Kaya naman, pinag-igihan pa niya ang pagtatrabaho. Imbes na malungkot sa pagkawala ng ina at ni Barbara, itinoon niya ang kanyang atensyon sa trabaho. Bukod dito, nag-aral pa siya upang mapataas ang antas ng talino at kwalifikasyon niya. Gusto niyang ma-promote at tumaas pa ang posisyon. At nagtuloy-tuloy pa ito sa mahabang panahon. Noong ika-12 taon na ni Cardo sa kumpanya, na-promote siya bilang CEO. Nagkaroon ng malaking party sa opisina. Ipinagdiriwang ang pagiging CEO ni Cardo. Tuwang-tuwa ang lahat. Lahat sila ay saksi sa paghihirap ni Cardo. Ngayong CEO na siya, pwede na siyang kumalma at isihan ang pagtatrabaho. Matapos ang party, natulog siya sa opisina niya magdamag. Unang-una niya naisip pagising ay hanapin si Barbara. Pero paano? Mag-hire ba ako ng private investigator? Pwede. O bumalik ako dun sa beer house. Sabi ni Cardo sa sarili. Nagsasalita siya mag-isa. Mabuti at may sariling desk na siya sa kwarto. Pagkapunta niya sa beer house dati, na ngayon ay ginigiba na dahil isasara na ito, dito niya nakita ang masipag na batang nagtitinda ng yosi, sampagita at basahan. Tuwang-tuwa siya noong nalaman niya na magkapareha sila ng pangalan. Bumili siya ng sampagita at basahan. Nag-abot siya ng 500. Subalit, noong sundan niya ang bata para kuhanin ang sukli niya, nagimbal siya sa nakita niya. Lumapit ito kay Barbara at tinawag niya itong mama. Noong ituro si Cardo ng batang si Cardo, nag-cruise ang paningin nila ni Barbara. Nagulat din si Barbara. Nabitawan pa niya ang hawak nitong dapat sa binata. Parang bumagal ang oras. Nag-slow-mo ang lahat. Nagkalansingan at nagtalbugan ng mga baryang panukli. Gumulong-gulong pa ito. Kaya dali-daling hinabol ng batang si Cardo ang mga barya. Kitang-kita sa reaksyon niyang takot na takot ito dahil baka mahulog sa kanal ang mga gumugulong na barya. Bumagal din sa paglalakad ng ibang tao. Pati ang sasakyan na humaharurot ay bumagal. Lahat ay bumagal. Tibok ng puso lang ng binatang si Cardo ang bumilis. Gustong kumawala sa dibdib niya ang puso niya. Lumapit si Cardo kay Barbara. Nadaanan pa niya ang nagpupulot na batang si Cardo. Hindi maipaliwanag ang pagkagulat ni Barbara. Parang namamangha ito na makalipas ang 12 taon, nagkita na sila ngayon. Tumakbo si Barbara palapit sa binata. Nasuwag nito ang dibdib ni Cardo. Pero hindi naman siya nasaktan kahit napakalakas ng pagkakabunggo ni Barbara. Tumalon ang puso ni Cardo sa tuwa. Cardo, ikaw na ba yan? Barbara, ako nga, si Cardo. Mahigpit siya nitong niyakap. Nagulat naman ang batang si Cardo sa nasaksihan niya. Nagtataka ito kung bakit niyayakap ng mama niya si Barbara ang lalaking bumili sa kanya ng sampagita, basahan at isang kaha ng yosi. Mama? Natatakot at nagtataka ang bata. Anak, di ba natatanong ka dati? Sino ang tunay mong ama? Kaya ko na siya ipakilala sa iyo ngayon. Tumalon muli sa tuwa ang puso ng binatang si Cardo. Gusto nitong kumawala sa dibdib niya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya ngayon. Gulat na gulat pa rin siya. Cardo, anak. Siya si Cardo, ang tunay mong ama. Sabi nito sa bata. Gulat na gulat din ito. Nabitawan ang pinulot niyang barya kanina. Muli itong nagpagulong-gulong. Pasubag din siyang tumakbo at niyakap si Cardo na ama niya. Like mother, like son, isip-isip ni Cardo. Tatlo silang nagyakapan ng mahigpit sa bangketa. Hindi nila alintana ang ingay ng sasakyan. Ang tanging naririnig lang nila ay ang mga puso nilang lumulukso dahil sa kasiyahan. Magmula noon, labis na nagbago ang buhay nila. Bumili ng bagong bahay si Cardo para doon na sila titira bilang isang pamilya. Hindi na rin nagbebenta sa bangketa sina Barbara at ang batang si Cardo. Kaya pala ito sa bangketa pumwesto ay umaasa itong babalikan sila ni Cardo balang araw. Nilinaw din ni Barbara na tagalinis lang daw siya noon sa beer house. Hindi raw siya dancer doon. Noong nalaman niyang buntis siya, umuwi siya ng probinsya dahil sa takot niya. Kinausap daw siya ng kanyang tiyahin noon, subalit hindi agad siya nakabalik sa Maynila. Doon na niya isinilang si Cardo Jr. at umaasa siyang magkikita pa sila ni Ricardo sa hinaharap.
Ipinagpatuloy pa ni Barbara ang kolehiyo gaya ng kagustuhan niya noon. Samantalang ang batang si Cardo ay lumipat na sa private school. Talaga, Papa? CEO po kayo? Tanong ng anak. Oo naman, sabi ni Cardo sa anak. Ano po yung CEO? Balik sa kanya ng bata. Tumawa lang si Ricardo at si Barbara habang gulong-gulo naman ang isip ng batang si Cardo. Kumakamot pa ito ng ulo. Babawi ako sa inyo ng mama mo, anak, sabi ni Ricardo kay Cardo. Ginugulo pa nito ang buhok ng bata. Labis na ipinagpapasalamat ni Cardo na natagpuan na niya si Barbara at may +1 pa sa buhay nila, si Cardo Jr. Kung saan-saan pa sila namasyal, binabalak nilang libutin ang magagandang tanawin sa Pilipinas. Labis-labis ang saya ng tatlo. Palagi pa silang nagpipicture para hindi nila makalimutan ang sandaling iyon. Samantala, nagbago na rin ang work ethic ni Ricardo mula noong naging CEO siya. Mataas pa rin ang kalidad ng trabaho niya. Sadyang hindi na lang siya nag-overtime dahil mas gusto niyang makasama ang asawa at anak niyang si Barbara at Carlo. Mga ka-Phenoms, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Comment niyo naman sa baba. Huwag niyo rin kalimutan mag-like at pindutin ang subscribe button para updated ka sa mga videos natin. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, dito lang sa Phenom Stories.